News Updates. Sa ating mga balita, oil mill sa Laguna mahigit isang araw nang nagliliya. Transport groups na suportado ang modernization program, naghain ng opposition and intervention sa Korte Suprema. DBM nag-iwan ng 14.88 balance para sa health emergency allowance. At Ralph Recto, opisyal ng kalihim ng Department of Finance. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Higit isang araw nang nagliliyab ang isang oil mill sa barangay San Benito, Alaminos, Laguna. Sumiklab ang apoy pasado 2:00 ng madaling araw nitong linggo na tumupok sa dalawang bodega na naglalaman ng mga kopra na ginagamit na pangunahing materyales para sa produktong langis. Naging mabilis ang pagkalat ng apoy. Bandang 5:00 ng umaga, lumapit ang apoy sa 3 tangke na imbakan ng mga langis. Nahihirapan ang mga bombero sa pag-apula ng apoy na hindi pa rin nasugpo kahit matapos ang 24 oras. Tinatansya na umabot na sa 20 milyong piso ang halaga ng mga pinsala ng sunog. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Nagpakita ang mga transport group sa pangunguna ng Pasang Mazda ng suporta sa PUV modernization program ng gobyerno sa pamamagitan ng paghain ng motion for intervention sa Supreme Court ngayong araw. Ang naturang opposition and intervention ay pangontra sa petisyon na inihain ng pisto sa Korte Suprema para itigil ang franchise consolidation noong nakaraang taon. Samantala, nagpahayag ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na kanilang pagtuunan ng pansin ng mga tsuper at operator na sumusuporta sa modernization program. Nilinaw ni Zona Tamayo, LTFRB Regional Director for the National Capital Region, na hindi papayagan na magpasada sa mga ruta ang mga driver na nabigong nag-consolidate. Naglabas ang Department of Budget and Management o DBM ng 30.1 billion pesos na health emergency allowance para sa COVID-19 healthcare workers at non-healthcare workers noong 2023, kung saan may natitira pang 14.88 billion pesos na unpaid balance. Sa isang statement, nilinaw ng DBM na sa 88.14 billion budget para sa COVID-19 health emergency allowance, 24.19 billion pesos ang nailabas noong 2022, samantalang 30.1 billion pesos naman sa 2023. Naglabas din ng 18.96 billion pesos ang ahensya noong January 1, 2024. Ibig sabihin, kinakailangan pang maglabas ng 14.88 billion pesos ng ahensya para sa kompletong implementasyon ng programa. Pangako ni Budget Secretary Amena Pangandaman, kanilang sisikapin na ilabas ang natitirang balance kasama ang health emergency na may halagang 14 billion pesos. Inanunsyo ng Department of Health kamakailan na unti-unting ipamamahagi ang mga natitirang health emergency allowances sa susunod na 3 taon hanggang 2026, kung saan meron pa rin 2 milyong mga healthcare worker ang hindi pa nakatatanggap ng kanilang emergency allowance. Opisyal nang nagsimula bilang bagong kalihim ng Department of Finance o DOF si Ralph Recto matapos ang turnover ceremony ngayong araw January 50. Pinangunahan ng nasabing seremonya ni dating Finance Secretary Benjamin Diokno, kung saan sinabi nitong isa si Recto sa naging sponsor sa key economic at tax reforms na nagpabago para sa ikauunlad ng ekonomiya ng bansa. Pagkaraan din nito ay nakipagpulong siya kasama ang ilang key offices ng Finance Department bilang bagong kalihim nito. Bago ma-appoint sa pwesto, dating nahalal si Recto bilang 6th District Representative ng Batangas at isa rin sa Deputy Speakers ng House of Representatives. Nagsilbi rin siya bilang Secretary General ng National Economic and Development Authority o NEDA noong 2008. Para sa Kidlat News Update, Renz Lenon, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.